Mahirap na pong kausap yung matanda. Ang iniisip po ng matanda na yan, ayaw niyang maniwala na nabenta na yung bahay. So sa inyong part as barangay, dapat sir may ginawa kang intervention. Hindi na pwede sabihin sir na, ay ganun lang talaga kasi hirap siya kausapin. Mali yun. Ganun nga po sir ang ginawa namin. Nakipag-coordinate kami sa MSWD, sa Regional DSWD. Sir, kung ganun kasi ginawa nyo, hindi abot ng 6 months yan kung tinututukan nyo. Kung talaga sir, andyan pa rin si Lolo. Sa totoo lang po, bira po kami makauwi ng bahay po namin. Kasi natatakot rin po kami. At saka yung amoy po ni Lolo, hindi mo nakakaya. Eh, nangungupahan po kami, wala na rin po kami pag-upa. Sana kap noon pa po, tinulungan nyo na po kami. Wala po eh. Bakit po? Hindi po ba kami butante pa ng barangay nyo? Sir, hi Mr. Good afternoon po. Good afternoon din po. So ito sir yung bahay sir, may nakatira dito, kayo may-ari nitong bahay. Kung saan si Lolo, nga sa harap. Opo. Okay. Si Lolo po ay iniwan na lang dyan basta siya po ay naninirahan na lang dun sa labas ng bahay dito sa may kalsada. Hindi na daw po nakakaligo, hindi nakakakain ng maayos at yun nga po kaawa-awa ang status ngayon ni Lolo Victor Mercado na 75 years old. So si Sir Jaime dito, isa kayo sir na concerned citizen sir? Yes yan, po, yan. opo. So ito sir, so sinakita yung kalagayan ni Lolo dun sir, tapos yung bahay ninyo sa video, kayo sir nakatira, so dun siya sa labas. Opo. Nilapit nyo na to sir sa mga barangay nyo. Yes po. Ano po yung sabi ng barangay sir? Wala daw po silang magagawa kasi po buhay pa yung pamilya nung... Yun ang sabi nila? Yes po. Okay. Hindi man lang nila sir na coordinate sa pamilya or i-reach out sa mga pamilya? Pumunta po kami, ang kasama po namin si Ma'am Bausi po. Si Ma'am Bausi po, talagang kinalampag yung gate po nung bahay nung anak. Talagang matigas po yung ulo din ng anak na si Eduardo po. Hindi daw po niya kayang kupkupin yung tatay niya kasi tira lang din daw po siya sa asawa niya. Actually po, nailapit na rin yan sa DSWD Pandi po kay Ma'am Melay. Lagi lang pong ini-interview si Ma'am Victor, sabi babalikan po. Hindi naman po na binabalikan ng DSWD Pandi. For the information of netizens, no, sa mga ganito kasi situation, under the law, no, especially sa family code natin, sa constitution, yung may primary obligation talaga na magbantay sa mga anak or sa mga parents, actually is yung family talaga. Your one is, so sino pa ba magbabantay sa'yo? Blood is thicker than water. Siyempre talaga yung sarili mo kadugo. Ngayon, yung state will intervene if yung family member dyan ay inabandano ng kanyang pamilya. So the state shall intervene. So based dito nga sa kinikwento ni sir na parang ayaw nga talaga siya ikupupin ng anak eh. Although yung anak na yun na si Eduardo, dahil nga hindi kinukup yung tatay niya, na siya may primary obligation kasi anak siya, pwede siya makasuhan ng civil damages eh. Pero the state should also intervene kasi sino pa ba mag-aalaga kay Lolo kung wala ng iba? Kap, good afternoon po sa inyo. Ano po ba sir yung intervention sir na pwede magawa sir dito ng barangay para kay Lolo? So ganito po yan, mahirap na pong kausap yung matanda. Ang iniisip po ng matanda na yan, dahil siya natira dyan sa bahay na yan, pagmamayari yan dati po ng apo niya, hanggang sa ngayon, ayaw niyang maniwala na nabenta na yung bahay. Ganito kasi sir, syempre alam natin, syempre senior na siya, syempre mahirap siya kausapin. Pero dapat sir may intervention program sir, yung barangay man lang ang ginawa sir. Kasi hindi man pwede sir na dahil ganyan situation, hayaan lang ganyan. Medyo mahirapan din sir yung owner mismo sir kasi kanyang property yan. Paano niya ma-fully use yung kanyang property kung may ganyang nakaharang dyan? So sa inyong part as barangay chair, dapat sir may ginawa kang intervention. Hindi na pwede sabihin sir na ay ganun lang talaga kasi hirap siya kausapin. Mali yun. Kailangan nag-exert kayo more effort. Ang ginawa po ng barangay dyan, ipinalam po namin sa LGU, MSWD, sa Regional DSWD, at may ginawa naman po action pare-pareha. Anong action nga ginawa nila, sir? Kasi kung may action sana, sir, di sana nakuha na si Lolo dyan na nilagay sa home for the aged. Wala nga hanggang ngayon. Ilang months na ba si Lolo dun, sir? Since last week pa po ng March. May proseso po ate ang gobyerno pagkuha po ng mga ganyan. Naintindihan namin sa may proseso yung government, but then, kung nung March pa to, sir, so ngayon, sir, nasa September tayo. It's more than 6 months na wala pa rin action, sir. Medyo... Ang nangyari po kasi, pinapipirma po yan ng taga-DSWD municipal at saka ng taga-region, sa halip pong pumirma, nagsalita pa po ng masasakit. Kap, ganito, siyempre government officials, Kap, hindi porket sir nga nagsabi siya ng masakit, sir, hindi mo tutuloy kasi, siyempre malamang hindi siya pipirma, di ba? Kasi nga ayaw yung umalis, di ba? Pero dapat may ginawa kang iba pang intervention program, gawa ng paraan kung paano. Ngayon, sir, the state will intervene. Nandiyan sa konstitusyon natin. The state is the second parent. If the family cannot support the family member, the state shall intervene. Barangay is part of a state.
So dapat sir, sa level nyo pa Tama lang, po. may ginawa kayo intervention. Nag-coordinate kayo sa PNP kung kailangan nyo ng tulong for police power, di ba? Pwede kayong umusap sa may disability, gawa ang paraan. Hindi pwede sir na tingnan nyo lang dyan tapos sabihin na, ay gano'n na talaga, hirap yan. Ganun nga po sir ang ginawa namin. Nakipag-coordinate kami sa MSWD, sa Regional DSWD. Sir, kung ganun kasi ginawa nyo, hindi abot ng 6 months yan kung tinututukan nyo. Kung talaga, sir, na meron effort talaga sa part, sir, ng barangay na tulungan, sir, hindi sana umabot ng 6 months eh. Andyan pa rin si Lolo. Wala pa rin may nagano. So, anong gagawin dito, sir, di ba? So, ganito na lang, Kap. I-coordinate nyo, sir, to maigi sa MSWD pa sa PNP so kung anong kailangan tulong. Sir, I think, sir, it is high time for the state to intervene. Kasi wala tayong mapala sa family member. Kung gusto nyo kasuhan yung anak, kasi obligation nila yan. Pero, kunin mo pa rin si Lolo, dalhin nyo sa home for the aged, gawan yung paraan, sir. Hindi naman pwede, sir, nga dyan na siya lagi, nakastay forever. Kung saan nakatira si Sir Jaime. Siyempre, napipirwisyo din to, sir. Sa totoo lang po, bira po kami makauwi ng bahay po namin. Okay. Kasi natatakot rin po kami. At saka yung amoy po ni Lolo, hindi mo nakakaya. Ay, nangungupahan po kami, wala na rin po kami pag-upa. Sana Kap noon pa po, tinulungan nyo na po kami. Wala po eh. Bakit po? Hindi po ba kami butante pa ng barangay nyo? Ganun po ba? Ilang Hindi beses po natin po. pinag-uusapan kung butate o hindi. Unang-una po, may pagkakamali rin kayo. Hindi po for sale ang mga pabahay ng NSA. Hindi po for sale yan, hindi po rent. Pero binili nyo. Hindi Wala naman kayo po namin mabibigyan. alam Kap eh. Nalaman lang po namin nung huli na. Kasi po, ang totoo po, ang bumili po niyan, yung kapatid ko pong nasa abroad. Pinaghirapan kanya nga po po yan, sa pinag-ipunan. Kap, huwag natin muna i-divert yung issue kasi iba namang issue yung sa property rights sa kabahay, iba din issue yung dito kay Lolo. Ngayon, si Lolo is part of your barangay. So yung gusto lang nga ng concerned citizen dito, tulungan niyo si Lolo kasi nga mabaho na siya, hindi na siya kumakain and everything na. Tapos alangan naman sir, nasabihin niyo pa dito kay Sir Jaime, kasalanan niya pa nga binili. Siya na nga lumapit dito para magbigay alam na tulungan si Lolo. Kayo nga as chairman nga, wala kayong ginawa dyan, 6 months na nga di ba? So basta yun po ang ginawa namin, pinagpaalam po namin sa MSWD saka sa Regional DSWD po. Regional Director mismo ng DSWD, Venus Rebondela. Ma'am, good afternoon po sa inyo. Ano po ba ma'am yung pwedeng intervention na magawa dito ng DSWD sa ganitong mga senaryo na ma'am? Attorney, actually, ito po ay isang family problem. Hindi yata alam ng lolo na binenta po yung bahay. So, yun yung naging reason yata kung bakit nagkaroon ng makeshift po doon sa lupa. Meron po kaming pag-abot program. Try din po namin napuntahan si lolo. Talagang ayaw. Pero we will try again po kasi ang plano naman po ay ilipat po si lolo sa isang safe na area na facility kung saan siya pwedeng alagaan po. Kung wala na talaga po yung kanyang family, wala na po siyang mga relatives na pwedeng tumulong po kay lolo. Ganito kasi ma'am yung situation right now. Yung apo daw, hindi na nga nila kupupuin si lolo nila. So parang inaabandon na nila. So will the state already intervene na ba sa ganito situation? Yes, attorney. Kung talagang abandoned at neglected na po si lolo, hahanapan po namin siya ng facility. Pero syempre, kakausapin po namin yung family members niya. Kasi hindi naman po pwedeng kunin lang po sila na wala po silang consent. Ma'am, kasi ma'am ganito ma'am. So kung kausapin nyo ma'am, dapat ma'am meron na kayong definite action step. Kasi kung mag-abot naman sa deadlock ma'am, matatagalan na naman. Si lolo, mga mag-abot ng ilang taon dyan lang siya. Kailangan ma'am, meron na kayong definite action when you consult with the family member. Definitely, attorney. Definitely. So kailan po ba ma'am ito? Ano po ba yung mabigay nyo sa aming time frame? Kasi since March pa to eh. Attorney, this has been came into our attention ngayon lang po. So bali ma'am, ngayon po, after all this nagdarating- time pala ma'am, after 6 months, ngayon pa lang ni-raise sa inyo nito ma'am. Pero ang kiniklaim naman dito ng barangay, nga kino-coordinate na daw sa DSWD. So anyway ma'am, we will leave it ma'am to your discretion and wisdom. Ang masabi na namin ma'am, pakitulungan lang at saka mapabilis na sana ito ma'am. At saka para hindi naman masyado maperwisyo dito si Sir Jaime kasi hindi masyado magamit yung lugar niya pag may nakaharang dyan eh. Okay po. Sige po ma'am. Mapuntahan ko po sa bukas, no, attorney. Attorney, dagdag ko lang na ito pong si Sir Jaime, hindi po siya tumitigil na makipag-usap po sa anak at saka sa apo po ni Sir Victor. Sa katotohanan po niyan, attorney, siya po ay nagme-message at blinak na rin po siya nung apo. At sinabi po niya, bossing, bakit andun pa po yung lolo nyo? Kala ko po, kinuha na po yun. Kung pwede lang po, gawan nyo na sana ng paraan. Which is, ang sinasagot naman po nung apo is, hindi ko na kasi cargo yan. Busy po sa trabaho. Paalisin nyo na lang po.
wala na po akong cargo dyan. So totally abandoned na po talaga. At Pero sir, paano ba na kumakain to si Lolo? May idea kung paano siya Minsan po binibigyan po namin. Kayo Tapos din yung mga mismo? kapitbahay. Opo, yung iba Okay. po nagbibigay din So po. buti na lang meron tayong mga concerned citizen tumutulong kay Lolo. Sige po sir, Maraming ang salamat tulungan po. po kayo ng team sir para at least si Lolo may lipat sa safer place. Attorney, sasamahan po definitely ng ating reporter itong si Sir Jaime, pati na rin po para ma-witness din itong pakikipag-usap kay Lolo Victor.